kung hebigat ang traffic. Kaya ang mga tsuper nainip na sa kahihintay. Ang mga pasahero napalakad na lang. Etong si Kuya, nakasiesta pa, hane pa. At kahit gabi na, wala pa rin galawan. Si Kuya, nakuha pang magkape. Etong si Manong, mukhang bibigay na. Eto, tulog na. Anyari! Ang mga aksyong balita, umpisa na! Problema sa traffic, mga sakyan palabas ng North Luzon Expressway umabot sa kilometrong haba. Sisihan ng mga opisyal, nagsimula na naman. Problema sa traffic, lalo raw titindi sa Lunes. Mga truck na biyaheng pier, absuelto muna sa truck ban. Isa pang telecom company na nakuha ng TRO laban sa text refund. 4 na menor de edad na rescue sa cybersex den na ino-operate umano ng isang foreigner sa Bulacan. Nanay ng 3 biktima, ibinugaw daw ang mga anak. Eh di sana hindi kami nakikitira sa kanila. Galit po ako sa mga NBI. Obya po sana ako ang magpunta sa DSWD. Pinay nurse na tinamaan daw ng MERS coronavirus sa Saudi nag-negatibo sa pagsusuri sa Pilipinas. Ilang player ng Gilas Pilipinas nag-iwan ng magandang record bago nalaglag sa FIBA World Cup. At the Razorheads naglabas ng bagong kanta matapos sa higit isang dekada. Banda muling nag-jamming. Live mula sa TV5 Media Center Reliance, Bakibalita kasama ang tambalan ni na Paolo Bebiones at Cheryl Cosio. Ito ang Aksyon Tonight. Malahalimaw na traffic sa North Luzon Expressway ang sumalubong sa mga motorista at pasero na papuntang Metro Manila. Ang pila ng mga sasakyan partner kanina umabot pa ng hanggang 9 na kilometro. Kumustahin nga natin ang latest on live mula kay Gerard de la Peña. Gerard, kumusta? Martin, Cheryl, kung makikita nyo dito sa aking likuran ay usad pagong pa rin ang mga sakyan na papunta o yung papalabas ng North Luzon Expressway. Pero ayon sa pamunuan ng NLEX, sa lagay na yan ay bahagya pang nabawasan ang pila ng mga sakyan dito. Inabot na ng gabi ang maraming motorista sa southbound lane ng North Luzon Expressway. Mapapribado o pampublikong sasakyan, halos walang galawan. Ang biyahe ng mga bus mula Mindanao Avenue hanggang A. Bonifacio na kayang takbuhin sa loob ng 20 minutos. Inaabot kanina ng 3 oras. Ang mga tsuper, bumaba na muna sa highway habang hindi gumagalaw ang traffic. Wala akong magagawa Talagang ganun talaga, di ba? Pag inisip mo, init lang din ang ulo mo. Ang ilang motorista, namimiligro ng maubusan ng gasolina. Tis-tis na lang po, patay-sindi na lang. Ang ilang mga pasahero, hindi na nakatiis at naglakad na lang sa gitna ng expressway. Hindi na po ako makakarating sa pupuntahan ko dahil sarado na. Sasabi ng mga tao, 4 days na raw itong problema na to. Ba't hindi ba nila ginagawa ng aksyon? Sabi ng pamunuan ng NLEX, mas umayos na nga ang sitwasyon ngayong gabi kung ikukumpara kaninang hapon. Medyo nag-improve na yung ating traffic situation from about 9 kilometers yung queuing natin kanina. Now it's as of now it's about more than 3 kilometers na lang yung queuing natin from Balintawak. So yung tail end natin is just between Balintawak and Valenzuela area. Marami man ng bad trip, meron namang nakinabang ang mga may motor na masada na. 80 hanggang 100 piso ang singilan mula NLEX hanggang EDSA. Hindi naman laging ganito yung sitwasyon. Parang ano lang, sinasamantala na lang din. Meron na rin nagtitinda ng kanin at ulam para sa mga aabutin ng gutom. Mabenta rin. Mabenta rin. 100. Kinagutom na yung mga tao. Martin, Cheryl, sabi ng mga tao na ilang araw nang naobserbahan ng traffic dito ay inaabot raw ng hanggang alas 12 ng hating gabi ang ganito kabigat na daloy ng trapiko dito sa NLEX. Pero ayon naman sa pamunuan ng NLEX, plano nilang magdagdag ng traffic personnel na aalalay sa mga motorista para naman maayos ang daloy ng trapiko dito. Martin, Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Ano nga ba ang dahilan ng kalbaryong traffic sa NLEX? Nako, mukhang nagtuturuan na po ang mga opisyal at iba't ibang ahensya.
Umaksyon live si Patricia Maune. Patricia. Martin, mula umaga hanggang ngayong gabi ay mistulan pa ring parking lot ang NLEX hanggang dito sa C3 Road sa Caloocan. Ang problema ay tila nagtuturoan pa rin ng mga opisyal kung ano ba talaga ang naging dahilan ng matinding traffic na ito. Ito ang eksena sa dulo ng NLEX sa may Balintawak pasado alas 6 ng gabi. Nakakadaan na ang mga pribadong sasakyan. Pero sa dalawang lane, tila nakaparada pa rin ang mga truck. Nagsabay-sabay kasi ang biyahe ng mga truck papuntang Manila Port para maghakot ng kargamento. Kasi po, yung biyahe namin, dapat kanina pa kami nakabiyahe sa pier. Kaya hindi dito pa lang ho kami hanggang ngayon. Isipin nyo, alas 10 ng maaga. Hindi pa ho kami nananangalian yan eh. Masakit na nga ho ulo ng boss namin. Puro abale. Pagdating sa 5th Avenue at C3 Road sa Caloocan, halos wala ng galawan ng mga truck. Pero nananatiling maluwag sa natitirang lane na nakalaan sa mga PUV at pribadong sasakyan. Kanina, isinisi ni Cabinet Secretary Jose Almendra sa Caloocan LGU ang hebigat na trapiko. Nagpatupad daw kasi ito ng rerouting at ng one-truck lane policy. Pero sagot ni Caloocan Mayor Oscar Malapitan, wala silang pananagutan. Wala ho kaming ginagawang rerouting sa Caloocan at wala kaming ini-implement na one-lane policy. Ginagawa ho namin lahat ng pamamaraan. Kaya lang, sa sobrang dami ng volume ng mga nagdadaan truck, ay hindi talaga ho natin makontrol na ang... Nilinaw din ito ni MMDA Chairman Francis Tolentino. Merong isang maliit na kalye doon sa C3, bahagi ng C3, na nagkukyuwing lang, isa lang talaga yung kasya. Kaya ang akala nung iba, may one truck lane policy na rin doon. Hindi. Yun lang talaga yung kasya doon. Sadyang marami rin daw ang dumarating na truck papuntang pier. Matatanda ang nagbigay ng 2 linggong deadline ang palasyo sa mga cargo owner para hakutin ang mga nakatenggang container. Sabi ng MMDA, dapat bilisan ng Philippine Ports Authority ang pagproseso sa mga truck. Sagot naman ng PPA, mas maluwag na ngayon ang sitwasyon sa Pantalan at walang problema sa kanila. Martin, hanggang sa mga oras na ito ay napakatagal bago makausad ng mga truck na nandito sa lane ng C3 Road papuntang Maynila. Pero ang sinisisi naman ng Confederation of Truckers, Association of the Philippines, ang mga road repairs ng C3 sa C3 at A. Bonifacio Avenue, kaya ganito katagal ang biyahe. At pagdating naman daw sa Road 10 sa Maynila ay isang lane na lamang ang ipinapagamit sa mga truck. So mukhang aabutin pa ng magdamag ang mga truck bago makarating sa pier. Martin? Maraming salamat, Patricia Maune. Hindi pa po natatapos dyan mga kapatid. Posible pa raw lumala pa ang traffic sa pag-arangkada ng last mile truck routes. Parte po ito ng kautusan ng Malacanang para mahakot na ang mga natenga na container sa Pantalan. Simula po sa Lunes yan makakabiyahe ang ilang truck mula port area sa Metro Manila anumang oras. Ito yung mga mabibigyan po ng sticker ng MMDA para maging exempted sa truck ban sa loob ng 2 linggo. Pero bawal pa rin silang dumaan sa EDSA sa ilang bahagi ng Espanya, Ortigas, Katipunan, Recto, Taft Avenue, Makati Business District at Bonifacio Global City. 5,000 pisong multa at pagka-blacklist ang parusa sa mga lalabag. Magbibigay ang MMDA ng sticker mula September 7 to 8 at September 14 to 15. Sasabayan din ito ng 2 linggong anti-kotong operation ng PNP. Samantala, swerteng nakaligtas sa isang pulis na nakamotor matapos sumalpok sa isang truck sa Caloocan. Si Sir, aminadong nakainom. Rescue 5 sa Klolohan nyo. Rescue 5, ano emergency? Sumalpok po yung motor sa anak ko eh. Dito po sana may barangay Bagong Barrio, Caloocan ho. Ako tatanggal ng helmet ha? Dali na. Tandaan na to. Sakit? Bababa ko sa bewang ha. Bibigan ko ha. Wala? Okay? Tatandaan mo nangyari? Nakainom ako kagigising ko nga lang eh. Simula sa kabagaling. Sa birthday yan. Hindi nga nila ako payagan kasi nga nakainom ako. Kaya tulog din ako. Bakit tuming ko ba yung truck engine? Pero kanina, paano ba? Nakita mo siya? Nakita ko na. Malayo pa lang eh. Napulat ko natin tumito eh. Wala. May sugat ka dito eh. Ayaw mo na yung gasgas na yan. Sir!
Sir, makinig ka sa akin. Dito kami para tumulong, ha? Kailangan doktor ang magsabi sa'yo na okay ka. Kasi mamaya pag uwi mo, baka bigla ka magpula. Umovertake pa siya sa atin. Bumangga siya dito sa truck. At buenas siya, meron itong safety rail. Nakita namin siya, halos bumugulong siya sa kahabaan nito. Hindi siya pumasok sa loob. Pumunta sa ilalim, malamang mas malaki yung injury ang aabutin niya. Tulad na ako, ano lang magkakago dito. Tumanggi magpa-ospital, nasabing pulis at pumirma na lang ng waiver, nagtamo siya ng gasgas sa mga braso at tuhod. Mga kapatid, kapag may aksidente o sakuna, makakaasa kayong aaksyon ang Rescue 5. Tawag lang po sa 922-5155. Pinatatanggal ng MMDA ang caption o katagang nakasulat sa ilang billboard sa EDSA Guadalupe. Ayon po sa MMDA, pumayag na ang advertising agency ng isang clothing line na alisin ang mga caption. Kabilang dito ang katagang "Come and Play" at "Temptation Calls". Ayon sa ahensya, di tamang gamitin ang mga ganitong salita sa mga billboard na nakasisira raw sa moral ng publiko. Umaksyon ng MMDA matapos magreklamo ang ilang obispo. Section Sports, hindi nakapasok ang Gilas Pilipinas sa round of 16 ng FIBA World Cup pero world leader ang ilang Gilas players pagdating sa rebounds at free throws. Nasa gitna ng aksyon, si Joshua Lopez. Matapos masungkit ang unang panalo sa FIBA World Cup, todo pasalamat si Jimmy Alapag sa suporta ng fans sa Gilas Pilipinas. Pambihira raw ang naging experience nila sa Seville at nabuksan ng mata ng mundo sa Pinoy basketball. Sa post naman ng sports analyst sa si Quinito Henson, all smile si Mark Pingris kasama ang anak kahit kailangan ipasuri ang kanang paa dahil sa sakit. Sa kabila nito, todo puri pa rin si Mark Pingris sa galing ng kanyang Dota buddy na si Junmar Fajardo. Si Gabe Norwood na all smiles habang kasama ang anak na si Cash. Umaasang ito ang simula ng pag-ariba ng Pinas sa world stage. Ayon sa FIBA website, third best si Alapag pagdating sa free throws sa 86.7%. Third best naman si naturalized player Andre Blatch pagdating sa total points. Nangunguna naman siya bilang top rebounder at uma-average ng 13 kada laro. Pero leader din siya pagdating sa turnovers at may average na 5 kada laro. Hirit tuloy ng ilang foreign journalists, sana nakapasok ang Pilipinas sa next round. Mas masaya raw panoorin ng Gilas kumpara sa Team USA. Si Samahang Basketball ng Pilipinas President Manny V. Pangilinan, proud maging Pinoy dahil sa respetong nakuha ng Gilas. Inalok pa siya ni FIBA Secretary General Patrick Bowman para maging bahagi ng FIBA Central Board. Inulit din niya ang kagustuhan makapag-host ang Pilipinas ng 2019 FIBA World Cup para muli makatungtong ang Pilipinas sa world stage. Umaaksyon, Joshua Lopez, News 5. Susunod, sinalaki ng NBI ng cybersex den yan sa Bulacan. 3 sa mga minor de edad na rescue, binugaw daw ng sariling ina. Hiniling ng Globe Telecom na TRO sa text refund, pinaburan ng korte. At Congressman Manny Pacquiao, special guest sa New York Stock Exchange. Ang detalye sa pagbabalik ng Aksyon Tonight.